Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, ang ganda-ganda, ang saya-saya ng press ko ng walang matigas na pulis sa matinik na misis of course ng bida ay si Senator Bong Revilla Jr. and Beauty Gonzales. Actually, ayan, nakikita nyo naman meron siyang parang dragon dance since malapit na rin ang Chinese New Year. So, ganyan ang pa-effect sa Celebrities Hotel. So, ako, since eto mag-start pa lang ang press con, so I decided to na lumabas ng venue para makapag-shoot din ng iba't ibang ganap sa labas ng room. Ayan, nakita natin si Herlin Budol and si May Bautista, of course, si Dennis Padilla, the father of yan. Ito nakakatuwa, pag veteran talaga, super kawaii talaga. So, ganyan sila, of course. Eto si Dennis Padilla, tagal-tagal ko nang dinichichika, long time. Of course, sila Lizelle. And eto yung si Carmi Martin. Just Tony Alarcon. Nasa unang video ko nga about Bong Revilla na natamaan yung mata ay nag-comment. Of course, si EJ Falcon, may interview rin ako kay EJ Falcon kung bakit siya lumipat from ABS to GMA7. So ayan, si Nino may chinichika siya sa akin. Ang ganda na pinag-uusapan namin kasi nga sabi ko sa kanya, 50 years na siya sa business so dapat mag-celebrate siya. At nakita niyo naman kung gaano ka-accommodating din si Senator Bong Revilla sa mga nagpapapicture sa kanya. Actually, yung nagpa-picture sa kanya ay entertainment editor ng Manila Bulletin, si Bobby Recantina. Of course, ay nakita natin si Carmi Martin. At si Irene, the corporate communication ng GMA7. Ito, maganda pinag-uusapan namin dito ni Senator Bong. I asked him kung nasan si Beauty kasi hindi ko nakikita. Si Senator Bong naman, very accommodating. As always, hindi siya yung tipo ng artista na talagang lalampasin. Kasi iba nga talaga ang attitude ng mga veteran. Iba sila parang sanay na sanay sila sa ganong situation. At talagang sila yung naka-experience ng friendship with mga reporters. Talagang dati ganun, sobrang close, tight ang friendship. Hindi na kasi katulad ngayon, di ba? But anyways, ayan si Enzo Williams, the director. Ito, mahusay na action director. But of course, ang walang matigas na pulis sa matinik na misis ay comedy and action. So, eto marami na rin siya nagawang action film at isa siya sa mga tinitingala kong eto, so medyo kasi yung press con kaya nagpapasiklab si Nino Mulak, di ba? Medyo feeling action star talaga siya, nakakatawa talaga siya kasi ito, hinihintay pa namin talaga, sumakit daw ang kanyang puwet. Actually, hindi yan isang beses lang nagpatumbling-tumbling mga twice or thrice. Ito, before the press con pa to kasi nga while waiting for kasi may mga pinakitang tatlong video. Ito, kasama na nila yung cast and crew, yung production staff ng walang matigas na pulis sa matinik na misis. Alam nyo, napaka-expensive ng sitcom na ito. Sitcom to actually. Bukod sa action, sa mga matitinding action scenes, talagang ang dami, star-studded. Hindi lang, bukod sa mga artistang nakita nyo rito, like, ayan, may mga bagong dagdag, may Just Tony, may EJ, meron pang mga ibang cast na wala dyan sila, Jay Manalo, ang dami. So, malulula ka, talagang akala mo pelikula, no? So, at this point, waiting pa rin dyan para sa kung ano man yung nagpakita kasi ng teaser, ng official trailer, and the music video. So, at wala akong masabi sa pinakitang yun, napakagagaling. Talagang ang ganda, pinagandaan. Ito, ang gusto ko mag-venue, ang venue talaga sa Celebrities Hotel dyan. Kasi, unang-una, meron silang may free wifi talagang at saka very conducive ang press con, madaling puntahan actually, at the same time hindi siya yung crowded kasi di ba may ibang hotel na super crowded yung like halimbawa lang pag sa Novotel, ang dami-dami ring event doon, talagang naguguluhan din kami minsan, sobrang dami. So eto yan cast pa lang yan ng walang matigas na pulis sa matinik na misis, ganyan na karami at hindi pa yun kompleto napakarami pa niyan. So ako, nagtuwan-tuwa ako sa teaser or sa trailer or sa music video kasi ngayon nga sa kwento, pumasok na rin si Beauty Gonzales at nagpulis na rin siya. Kaya ayan, nakaganyan na siyang costume. At nakakatawa nga kasi pag after ng press con, hindi talaga siya nag-change costume. Gusto niyang umuwi sa asawa niya na yan ang suit niya. But anyway, since ayun, nakwento ko na, ito ang focus natin ay si Herlin Budol talaga. So, si Hipon, so dahil very controversial siya, alam naman natin kung anong nangyari. But of course, medyo tumatahimik na rin kasi yung issue yun. Like, hindi na masyadong pinag-uusapan with Rob Gomez at nakapag-explain na rin kasi halimbawa, si Bianca Manalo at yun na nga. But in this of course,
parang first time ito na may interview uli ng press, si Herlin Budol sana, one-on-one. But of course, ayan, waiting ang lola nyo sa pa-selfie. So, nasa stage actually, ito yung part na tapos na rin yung press con talaga. So, lahat sila nag-enjoy, nagsa-selfie, nagpipictoria, kanya-kanyang kuha. So, ayan. So, ang press, waiting talaga kay Herlin Budol. Ang daming artista, pero isa sa mga hinihintay talaga. Because for the first time, after nga nung controversy, hindi naman siya nakita agad-agad. Although may mga pasakali na siya doon sa involvement niya doon kay Rob Gomez. Pero syempre, iba pa rin yung pag-interview ng press. Kasi syempre, iba yung nagbibigay ka lang ng statement mo via social media. Iba yung tinatanong ka, yung ini-interrogate ka talaga, di ba? Kasi syempre, pag binubugbog ka na ng tanong, doon mo malalaman, paiba-iba ang sagot or talagang mapapaamin ka kung whatever. Siguro, wala akong sinasabi na guilty siya kaya ayaw niya magpa-interview. Pero kaya lang, ayan nga, so ganyan ang nangyari. Ganyan muna, super chika. Since, ayan sila palang partner, si Dion Ignacio, na very good looking ngayon, kung kailan nagkaedad. Before kasi syempre, iba pa yung dating. Si Herlin naman actually, very pretty na siya in person. Tamang-tama sa kanya yung kuha, yung pagkakaayos ng kanyang face at very sexy ang kinis-kinis niya. So, ang ganda-ganda rin ng kwento niya kasi yun nga na-invite daw siya. Hindi siya makapaniwala na na-invite daw siya ni Senator Bong, yung birthday nga ni Senator Bong ng September at hiyang-hiya raw siya kasi nagulat siya pagdating niya sa, totoo naman, nakita ko siya sa birthday party na yun, nagulat siya dahil ang dami-daming bisita nga. Eto, ayan, isa sa mga gusto ko dito, si Celeste Cortez, may interview rin ako at na-post ko na, na-upload ko na yan, kaya panoorin nyo yan kung bakit matagal na pala niyang gusto mag-artista talaga. And of course, actually yung title ko doon about Michelle D and Alden, totoo naman yun, kahit ako nagulat nung tinatanong ko kung sinong gusto niyang makapartner. Hindi ko in-expect yung sagot niya na parang ang sabi niya ay male ba? Parang ganun. So, ibig sabihin, pwede pala siyang maging kapartner. Kaya naisip ko si Michelle D, which is, ayun nga, pareha silang beauty queen, pareha silang Miss Universe Philippines, diba? Sila nga ang magkasunod. So, ayan, eto mukhang magtutuloy-tuloy na ang kanyang pagiging artista dahil dream nga niya yon. So, and why not? In person, napakaganda niya, malapitan. Kaya lang talagang siya kailangan niya mag-practice ng Tagalog. Hindi pwedeng ganun na lang yon yung papasok sa showbiz ng hindi ka nag-aaral Tagalog. Kailangan magaling ka rin sa Tagalog. But anyways, going back to Herlin, ayan na, mukhang nakahanap siya ng chance, bumaba na siya ng stage, may konting picture-picture with ibang vlogger or content creator. Tapos ayan na, kitang-kita mo kung paano siya protektahan ng mga tao sa paligid niya. Hinawakan na siya, may mga sumalubong na rin sa kanya, so biglang-bigla. At nagulat kami, akala namin mag-i-stop para interview. Alam niyang may naghihintay sa kanyang process, so alam niya maraming nakatutok. Kahit nga yung TV crew, ayan. So wala na, dire-diretso na siya. Lumabas na talaga siya, so papunta na siya doon sa elevator, bongga, diba? So ganun lang ang naging ganap. Hindi namin alam kung bakit kailangan niyang umiwas. Nagtataka lang ako kasi mas maganda kasi yung chance na mag-explain. Mabait naman si Herlin dahil nagbibigay naman siya sa mga gusto magpa-picture sa kanya. Ayan, hinabol-habol pa nga siya, diba? Kaya lang nga, iba kasi yung pag tinakasan mo yung press, nang hindi ka nagsabi man lang, nagsabing, I'm sorry, pero baka ayaw akong payagan ng management ko, na ganun. Pwede naman yung ganun, naloka lang kasi sa press con, hindi uso yung tumatakas Kasi kaya ka nga nandyan, umattend ka ng press con para ma-interview ka. But anyways, kung decision niya yon, kaya lang syempre, baka next time, ang press naman ang tumanggi na interviewin siya, diba? May mga ganun, nagkagulatan lang. But anyway, hindi naman siya ang bida dito sa walang matigas na pulis, sa matinik na misis, si Senator Bong Revilla naman. And of course, si Beauty Gonzales naman ang bida. At sa kanila naman nakasentro talaga ang kwentong ito. At isa lang yan sila, kasama lang yan si Herlin sa mga, kumbaga, sa cast. So, ayan, hayaan na lang natin kung ayaw niya magsalita, kung ayaw niya ng buhayin, ang medyo, sa bagay na nanahimik na rin yung issue, kaya lang syempre, iba pa rin ang tingin sa kanya pagdating doon. So, ayan, at least nakita nyo lang siya na ganun talaga na, ang galing niyang pumuslit, diba? Nakakagulat, kasi akala mo magpapa-interview sa labas, kasi talagang ramdam naman niya dahil tinatawag na siya beforehand yung, kumbaga tinututukan siya ng
press at sinasabi sa kanyang interviewin siya. Pero yun na, nagulat na lang nga na kala namin hihinto dyan pero dire-diretso. But anyways, good luck na lang sa career niya. At least ngayon, carry na niya ng wag magpa-interview. Unlike before, talagang gumagawa siya ng paraan para pag-usapan siya at ma-interview. So yun na nga, guys, napakasaya ng press ko ng walang matigas na pulis sa matinik na misis at napakasaya ng sitcom. Pag nung pinanood namin yung teaser, hayaan nyo na. So ako, ang feeling ko naman talagang as usual, mataas ang rating nito. Dahil ang ganda Gabi, ginastosan talaga ng GMA7. So, ayun na lang muna guys. Maraming salamat sa patuloy na pag-support sa aking YouTube channel. And please, mag-subscribe naman kayo para sa mga hindi pa nagsusubscribe at pakiclick ang notification bell para updated kayo sa mga chika. Dahil ito naman talaga ay chika-chika. Talagang maraming pasabog at hindi lang ito fake news. Talagang nakikita nyo, may interview at bonggang-bongga.